ng pahayag kung saan ay tumataas daw po ang kaso o nakapagtala sila ng mga kaso ng tinatawag na marine dermatitis. Kaya naman ngayong araw ay pinilit po nating makapanayam ang isang doktor na nag-aral hinggil po sa sakit na yan. Magandang araw Marinduque, mapagpalang araw Pilipinas. Ako po si Romeo Mataak Jr. ng Philippine Information Agency. Welcome sa ating kapihan sa PIA, kung saan ay kinakapanayam natin ang iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Gayon din po ang mga nasa pribadong sektor, lalo't higit kung ang topic o impormasyong ilalahad ay makapagbibigay ng detalye para po sa ating mga kababayan sa mas nakakaraming mga mamamayan. Ngayong araw ay makakapiling po natin ang isa nating kababayan na inilaan ang kanyang sarili para paglingkuran ang ating mga kalalawigan, lalo't higit ang mga mamamayan ng ating bansa, ng ating probinsya. Pero bago yan mga kababayan, narito po ang ating detalye ng ulat hinggil po doon sa ipinahayag nga po ng Torrijos Municipal Epidemiology and Surveillance Unit. 7 kaso ng marine dermatitis na itala sa bayan ng Torrijos. Nakapagtala ang Torrijos Municipal Epidemiology and Surveillance Unit o MESU ng maraming kaso ng kondisyong tinatawag na marine dermatitis o sea butters eruption. Ang nasabing sakit ay nakita sa mga individual na naligo sa dagat nitong mga nakaraang araw. Base sa pahayag ng Torrijos Municipal Epidemiology and Surveillance Unit o MESU, nagkakaroon ang mga apektadong individual ng mga makakating rasya sa katawan na maaaring magtagal ng ilang araw hanggang ilang linggo na minsan ay may kasamang lagnat at pagdudumi. Ito ay dulot ng ilang organismong dagat na karaniwang lumalabas kapag mainit ang panahon. Dahil dito, pinaalalahanan ang lahat na mag-ingat at umiwas muna sa pagligo sa dagat, lalo na sa mga dalampasigan sa bayan po ng Torrijos. Paalala pa ng MESU, kung magkakaroon ng sintomas, ay magpakonsulta agad sa Torrijos Public Health and Diagnostic Center o sa mga malapit na health centers. Kaya naman, kagaya po ng sinabi ko kanina, pinilit po natin na kapanayamin ang mga eksperto hinggil po sa sakit na ito. Bagamat nakakaalarma po ang pahayag ng Torrijos MESU, pero minarapat din po natin at pipilitin po natin na makapanayam ang kasalukuyan pong Rural Health Unit Chief o Officer ng Torrijos Municipal Health Unit na si Dr. Chris Conrad Mangunay. Dahil nais po nating malaman kung gaano po ba talaga karami, sapagkat ang binanggit po nila ay marami. Nais po nating malaman mula po sa atin pong Torrijos Municipal Health Officer kung ito po ba ay nakakapangamba. At ito po ba ay, kasi baka pag sinabi po nating marami, baka magbigay po ito ng maling o maging alarma lalo yung ating mga kababayan. Pero okay lang ho maalarma, pero dapat maganda yung konteksto at tama ho yung impormasyon na maipaabot natin sa ating mga kababayan para naman po mas maging aware sila at the same time ay kanila pong sabi nga po, lalong mag-ingat dito po sa sakit na ito. Kaya naman atin pong kakapanayamin ang sabi ko nga po ay eksperto dito sa bagay na ito o
o sa sakit na ito, ang tinutukoy ko po ay ang board certified dermatologist ng The Ill Skin MD Clinic. At ito po ay nagsilbi ding nagsilbi din bilang physician sa Mugpog RHU. So alam po nito yung mga karaniwang sitwasyon sa isang rural health unit o sa isang munisipyo. Siya rin po ay fellow ng isang kilalang organisasyon o samahan. Mga kababayan, help me welcome Dr. Marcia Marie Marte Martinez. Jimenez. O tama, Jimenez. Jimenez naman ang aking banggit. Oo, sige, huwag na natin patagalin pa. Hindi, tama muna lamang po ako, Doktora. Magandang araw po, Doktora. Welcome po sa Kapihan sa Philippine Information Agency. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Tayo po ay live na ngayong nasusubaybayan at napapanood sa mga bayan ng Buwak, Gasan at dito po sa bayan ng Mugpog. Dumarating na po tayo sa tahanan ng ating mga kababayan sa pamamagitan naman po ng Lucky 7 Channel 3. Napapanood na rin po tayo sa ating mga social media platform, sa Marinduque News Network, of course, ang ating media partner. Gayon din po sa ating social media pages sa PIA Marinduque at sa Philippine Information Agency Mimaropa. Doktora, kanina po tayo kahapon pala medyo na-alarma ho tayo doon sa post ng Torrijos Rural Health Unit Facebook page kung saan ay nabanggit nga po doon na tumataas po ang kaso ng bilang ng mga nagkakasakit nitong tinatawag natin na ito po yung marine dermatitis. Pero bago yan, Doktora, gusto ko pong ipabatid sa ating mga kababayan na si Doktora po ay live mula po sa kanilang tahanan sa bayan ng Mugpog. Sabi nga po ay ating-atin ito, si Doktora. Doktora, siguro towards the end of this program, hihingi po kami ng mga konting impormasyon sa inyong mahalagang buhay. Ano po? Pero bago yan, ano po ba, Doktora, itong tinatawag natin na marine dermatitis? Okay po, salamat po. Yung marine dermatitis or yung sa amin tawag namin sa kanya is sea baiters eruption. So nangyayari siya kapag may history or naligo tayo sa dagat. Yung mga may tawag tayong nematocysts. So galing yung minsan sa jellyfish, minsan sa mga corals or dun sa tawag natin sea anemone. So, nagpo-produce sila ng mga nematocysts na nakaka-apekto sa balat natin. Makikita natin usually sila na kung saan yung takip or kung saan yung may damit. Doon natin sila mas makikita ng nagkakaroon ng mga pantal. Minsan, nagkakaroon din sila ng parang mga tubig kasama ng mga pantal na mapupula. Makate, minsan medyo mahapdi yung nararamdaman natin ng sintomas. Naku, nagkaroon ho yan ho mismo yung mga symptoms na nakita ko dun sa aking pamangkin. Kala ko ho, dahil galing lamang siya sa Maynila at hindi siya sanay dito sa Marinduque, kala namin po'y normal lamang yon. Sa Torrijos po yun nangyari. Yun po pala ay posible ng kaso dahil hindi po namin nakonsulta agad sa doktor. Yun po pala ay posible na marine dermatitis na hindi siya makatulog kasi sobrang itchy po nung kanyang nararamdaman. Tapos, yun nga po, totoo nga po yung doktora kasi nabanggit mo kanina at nagulat ako kung saan yun mismong kung nasaan yung kung nakadamit ka mismo doon siya
at tumutubo or should I say lumalabas. Kaya nagulat ho kami doon sa pamangkin ko, doktora, nakadamit naman ito pag nagaligo. Bakit doon mismo maraming nakitaan kami nung ganong mga sintomas? So doktora, bakit nga po ba? Kasi dun sa sebaceous dermatitis or marine dermatitis, siya kumbaga is natatrap yung mga nematocysts dun sa loob ng damit natin. So, ang tendency nila, mas dumikit sila dun sa damit natin. Oh. Dahil hindi sila nadadala lang ng tubig. So, natatrap sila dun sa loob. So, dun sila nagkakaroon ng pagkakataon na mag-cause ng sintomas or pangangati or paghapdi ng ating balat. So, doktora, bago tayo magtungo dun sa kung ano-ano yung mga dapat nating gawin para maiwasan ito. Pero, paano po yun, doktora? Kahit saan po bang lugar ng karagatan sa Marinduque, posible itong mangyari or kasi ang nakapaloob po dun, at least iwasan yung paliligo dun sa dalampasigan sa baybayin sa bayan po ng Torrijos. Pero, since ito po ay flowing ang dagat, posible po itong makaabot sa iba pang mga bayan. Can you further explain this particular concern, doktora? Oo. Dahil syempre yung dagat natin, syempre dumadaloy naman siya. Anywhere dito sa atin, pwede siyang mangyari. Kahapon, meron akong kaso actually ng marine dermatitis or sebaceous eruption galing Mugpog. Kahapon ko siya nakita, pero nangyari is noong linggo pa. So, nung gabi, kinagabihan, nagkaroon siya ng pangangati, tsaka mga butlig at pangangati dun kung saan lamang siya naka-t-shirt, nakasando. So, nakasando siya, ang meron sa kanya isa likod, tsaka sa dibdib lamang. So, pwede kahit saan, depende sa panahon. Kung hindi ako nagkakamali, nung isang taon, nagkaroon din ng kaso ang Torrijos. So, nakausap ko din that time si Dr. Chris. So, nagkameron din sila ng kaso, same na symptoms, pwede siya. Usually nakikita ko is May, June, mas lumalabas. Tapos kahapon parang may nabasa ata ako na parang may area sa buwak na nangati din. So pwedeng may posibilidad na same yung kanilang naging problema sa balat. Sige po. Pipilitin ho natin na makapaglagay ng mga larawan para mas ma-appreciate ng mga tao kung ano itong pinag-uusapan natin, itong marine dermatitis na ito pero doktora, kanina nabanggit mo yung mga sintomas po nito Sige, paki-explain nga po yung mga karaniwan, bakit yun yung mga lumalabas, and then pag ho ba yan ho ba, doktora, sa paliligo mo sa isang araw, automatic ho ba na magkakaroon kayo niyan, or kailan ho yan posibleng ma-experience ng ating mga kababayan na naligo at tinamaan ng ganyan pong sakit? Okay. So, ang sebaceous eruption or marine dermatitis, nakikita natin siya by book 4 hours to 24 hours, pwede na siyang lumabas dun sa ating balat. Gaano siya katagal? Usually 7 days, 10 days, depende sa reaction ng tao or depende sa balat ng tao. Karaniwang makikita is yung pagkate, minsan hapde, pero may mga tao or may mga reported cases na pwede silang masuka, pwedeng makaranas ng pagtatae or diarrhea, pwedeng sumakit ang ulo, minsan may panghihina or para kang lalagnatin, tapos yung nagkakaroon tayo ng parang mga muscle weakness or spasms. So pwede din siyang mangyari. Bukod dun sa mga usual na pangangati at saka paghapdi ng balat natin. Okay. Alam mo, doktora, nabanggit ko yun sa pamangkin ko. Kaya winalang bahala namin ito kasi kala namin yung oras ng kanyang paliligo, baka masyado lang mainit ang araw. Yun po ba ay nagiging isa sa mga consideration para mas lalong lumala po ito? Or siya po ba isang cause ng pagkakaroon ng marine dermatitis? Actually, yung oras naman, hindi naman siya directly talaga nakaka-apekto. Basta meron nung nematocyst doon sa tubig dagat, any time of the day, pwede tayong maapektuhan. Isa pa rin nagiging problema natin, akala natin yung panghihina, rashes, akala natin dahil meron tayong mga viral
mga viral problems. Kunyari, isipin natin, ay baka mga measles lang or ganyan. Oo. Pero yun kasi yung pinagkaiba niya. Meron tayong history na naligo tayo sa dagat, tapos kung saang parte lamang nagkameron ng mga butlig or pangangati. Tama. So yun yung mga pwede nating makitang pagkakaiba sa ibang sakit. True, kasi nag-research din ho ako. Yun po pala, yung nematocyst is an aquatic parasite. So talagang nasa dagat laang po siya. Oo, sa dagat lamang siya. Pero kasi pwede siyang i-produce ng mga, kunwari, mga jellyfish. So, minsan, nilalabas siya ng mga sea creatures natin na ganun dahil parang protection nila. So, parang kapag, kunyari, na naramdaman nila na may parang danger, silang na pwedeng lumapit sa kanila. So, nagpo-produce sila ng ganun. So, tayo yung naapektuhan. I see. Ayun, marami tayo doktorang nanonood ngayon at interesado dito sa ating pinag-uusapan. Okay. So, ngayon, kapag ang isang individual ho, sabi nyo po kanina, posible itong lumabas 24 hours hanggang 10 days, ano po. Halimbawang napansin nyo na ho na nagkakaroon ng pangangati doon sa, ano ho ba yung karaniwan? Yung po bang sabi nyo kasi yung pagsusuka, yun po ba sa severe na experience o sintomas? Oo, medyo medyo severe na. Depende kasi kung gaano yung magiging reaksyon ng katawan natin. Iba-iba. At gaano karami? Iba yung reaksyon. So, may mga tao na nasusuka na sila, nagkakaroon na sila ng pagtatae or diarrhea, epekto nung sea baiters or marine dermatitis. So ngayon, doktora, ano ang once na ma-experience po nila yon, ano po ang dapat nilang unang gagawin? So, yung pag alis natin ng dagat, kailangan tanggalin natin yung damit natin. So, nasanay tayo dito, kahit dito sa Marinduque, na kapag nagbanlaw tayo, nakadamit tayo. Teka, doktora, ano po ba dapat talagang advice kapag maliligo sa dagat? Lalo sa mga lalaki ho, or sa mga babae na rin, ano po? Of course, sa mga babae, kasi nakabating suit naman po yung iba or nakadamit ng ano. Alas, hindi naman uso pa dito, doktora, sa atin, ano, yung talagang for lack of better term, yung two-piece ba yun or one-piece, doktora? Ano? So, medyo para bang hindi pa ganun dito sa Marinduque. Pero usually, pag naliligo sa dagat, yung mga babae, ano, nakadamit. Pero sa mga lalaki, ano po bang advice given the situation? Tama po ba o best po ba na dapat maligo ng nakadamit or hindi? Kasi yung sabi mo nga kanina kung saan nandun yung damit, saka doon kumakapit. Kasi may pagkakapitan ho no? Doon kumakapit yung nematopsis, ano po. So ano po bang advice niyo bilang isang eksperto dito sa sakit na ito o sa ganito? Well, ideally, dapat wala talaga tayong pantaas kasi naliligo naman talaga tayo. Although, syempre, iba yung dito tayo sa probinsya, hindi siya masyadong, kumbaga, hindi naman lahat is naiintindihan yon. Or pwedeng ayaw lang talaga na maghubad. Lalo na yung mga lalaki. Hindi naman yung mga babae. Yung mga babae, as possible nga, yung tamang damit sa pagligo. Swimwear. Yun yung ideal. Para hindi na matrap lalo yung mga nematocysts dun sa mga damit natin. Tapos kung sakaling hindi man natin magawa yun, mas mabuti na pagkatapos natin maligo sa dagat, tanggalin natin yung damit na suot natin, tapos magbanlaw na agad tayo ng fresh water. Kasi kunyari, nakadamit tayo, tapos nagbanlaw kita ng fresh water, may pagkakataon na yung mga nakadikit na nematocysts sa damit natin, mas lalo pa dahil doon sa magpuproduce pa sila lalo or makaka-apekto pa sila magkakaroon pa tayo ng reaction dahil doon sa mga nakadikit. Dahil suot pa rin natin sila. So, pwede pa din na maka-aggravate or makagrabe ng ating sitwasyon or ng sintomas. Pinapakita po natin sa ating television yung example photos ng mga marine dermatitis, yung mga tinamaan ng ganyang sakit, marine dermatitis, talagang malala at kitang-kita ho natin yung mga butlig-butlig, should we say sa ating salita, yung pamumula noong at pagkakaroon ng mga sugat doon sa bahagi ng kanilang mga likod
o kung saan mas tumama yung parasite na yon, ano po, nematosis. Doktora, pag ganito yung sitwasyon, so immediately, 'di ba mag-ano po tayo, magbanlaw tayo ano. So mas advisable na magbanlaw na sila. Pero bago yan, doktora, kailangan ba na merong ipapahid din sa katawan para halimbawa hindi kumapit yung parasite na yan? May ganun bang treatment, doktora? Sa ngayon, wala pa tayong parang treatment or parang protective na protective. Pwedeng ipahid. Kasi ang best lang natin kasi mapapahid is yung mga sunscreen natin. Pero wala kasi siya masyadong epekto para maprotektahan yung balat natin dun sa mga ganitong klase ng problema sa balat na makukuha natin sa pagliligo sa dagat. So wala pa tayong masyadong gamot talaga na preventive, more on preventive. Okay. Wala pa sa ngayon. Wala pa. And in case na meron na nga po tinamaan dahil wala po tayong preventive medicine or paraan na pwedeng gawin except yung wag mo nang maligo, of course. Pero kung halimbawa nandyan na doktora at kinapitan na nga ng parasito na yan, ano po yung dapat at nararapat po nilang gagawin? Okay. So kunwari, naramdaman natin, usually kasi kapag ganitong sitwasyon or yung marine dermatitis or sebaceous eruption, karaniwan wala tayong nararamdaman na may kumakagat na pala sa atin habang naliligo. Yung iba meron, pero more often than not, wala tayong nararamdaman. So, pagkatapos natin magligo, magbanlaw tayo, tanggalin muna yung damit natin, saka tayo magbanlaw. Tapos yung nasuot natin na damit, importante na labahan natin sila ng tubig at saka sabon. Tapos hanggat maaari is painitan or ibilad sa araw para makatulong na makatanggal dun sa nematocyst na natira dun sa damit natin. Tapos, another thing is, yung mga first aid natin, pwede tayong gumamit ng mga lotion or mga ointments or creams na kahit paano is makakatanggal or makakabawas ng pangangati. Dahil isa din sa nagiging problema natin kapag kinamot natin ng kinamot, pwede tayong magkamaroon ng mga secondary na bacterial infection, which is nagpapalala doon sa sitwasyon natin. Okay. Tapos, hanggat maaari, kung minaramdaman na doon sa pinakamalapit natin na doktor or kahit sa mga health centers natin, magpakonsulta na sila para mas ma-address ng mas maayos yung ating sitwasyon or yung ating nararamdaman. Okay. Okay, ito yung may mga, hindi po to iba po yung kagat ng salabay o yung nalagyan kayo ng sa salabay. Yung mga mali po nating pamamaraan ng pag-treat dito, siguro magandang itanong din natin kasi may nagkomento dito na suka lang daw po ang katapat nito, doktora. Ano po ang reaksyon nyo dito? Iba-iba yung sitwasyon natin. Kung kunwari, jellyfish, kung nakita natin talaga na jellyfish, nadikitan tayo ng jellyfish, pwede siya. Yung mga suka. Pero kung kunwari, hindi tayo sigurado kasi yung iba may pagkakamali tayo na may mga laman dagat na naka-apekto sa atin. Tapos, lalo natin siyang, kumbaga nabuhusan natin siya ng fresh water naman. Yung fresh water naman, kapag may mga ganong sitwasyon na yung fresh water, mas nakakalala na dapat yung tubig alat naman, dapat yung nabuhos natin. So, depende sa sitwasyon. Hindi kasi pare-pareho. Pwedeng pare-pareho tayo nangangati, pero gaya nga ng lagi kong pinapalala, pare-parehas man ng itsura or pare-parehas man ng pangangati, pwede kasing magkakaiba silang klase ng sakit. Correct. Kaya importante na talagang magtungo sa pinakamalapit na pagamutan. Ngayon, ang concern natin, doktora, and you pretty sure you will be aware on this at dahil galing na kayo bilang head ng RHU Mugpog before, limitado din lamang naman ang mga derma clinic sa probinsya at ang mga dermatologist. Kaya nagulat nga ako na meron palang derma clinic si doktora sa Mugpog, kaya na-amaze ako. Ngayon, doktora, paano yon? Ano ang dapat initial na gagawin natin dun sa mga, halimbawa, isa-isang malayong lugar, ito naganap dahil malayo naman po ang bayan sa halimbawa, isang barangay na malayo doon sa bayan. Ano dapat yung kanilang dapat gagawin unang-una? So, first aid natin kung medyo malayo tayo sa mga doktor or sa mga rural health centers natin, pwede tayong uminom ng mga antihistamines para lamang
bawas do sa pangangati. Pwede din tayo magpahid ng, alam niyo yung pwede siya makatulong kasi yung mga parang starch. Tagalog yun. Pwede yun. So, pwede yun pauna lang para at least mabawasan yung pangangati. Hanggat maaari, mag-mild soap lamang muna tayo para makabawas sa posible pang iritasyon dahil sa paggamit ng mga ibang produkto. Ano pa ba? Kung medyo pakiramdam is nilalagnat, pwede tayong uminom ng mga paracetamol or kung may pamamaga, mga anti-inflammatory para kahit paano is mabawasan yung mga sintomas. Mga pauna lang na solusyon habang hindi pa nakikita ng doktor. Alright. Sige po. Maganda po yung mga, at kung sakasakali man ho, oo, yan. Tama po, si Doktora Doktora pala na ating kasamang DJ Ana Maria Arcilia, DJ Aram, DJ San, si Doktora Marcia. Oo, nice to know, but anyway, Doktora, advisable po ba na given the situation, magligo pa rin yung ating mga kababayan sa panahong ito sa mga dagat o sa mga beach? Sa ngayon, kung mayroon na pong mga reported na kaso, hanggat maaris iwasan muna natin. Kasi pwede pa din mangyari sa atin. Usually po ang buwan is mga May or June, ito karaniwan lumalabas. So, kung may mga reported na po na cases, iwasan na po muna natin. Or, kumbaga, konting tiis muna para lang maiwasan at hindi na dumami pa yung kaso natin. Kasi, syempre, kumbaga, di ba ang tawag natin is prevention is better than cure. So iwasan na muna natin. Dun sa mga dagat na tingin natin is parang safe, pwede siguro, pero kung kunyari dun sa lugar ninyo may pagkakataon na may ganung kaso, iwasan na muna. Doktora, ito po ba ay kahit sino pwedeng kapitan or may mga gulang o taon lamang po ito na mas prone sila sa ganito pong bakterya? Pwede kahit anong age, pero nakikita natin siya commonly is dun sa mga bata at saka mga teenagers. Yun yung parang pattern natin. Pwede siya sa matatanda, pero usually, mga bata at saka mga teenagers ang nakikitaan natin ng sintomas. Sige po. Doktora, ano pa yung mga dapat nating ginagawa? Halimbawa, medyo matagal na kasi ngayon, kagaya po nung kaso nung sa pamangkin ko, kasi iba naman panlaban yung dapat maglalagay muna ng sunscreen sa katawan. Ang kinukonsidera naman natin doon yung tama at init ng araw pero halimbawa ganun na po na nakitaan na. Tapos ilang araw na rin yung lumilipas, okay pa rin po na dapat pa rin magtungo, of course, lalo na kung dire-diretso po. Pero pag nakikita naman po na parang ay teka muna, parang ito po ay unti-unti nang nawawala. Ito po ba self-healed o kusang nagaling? May mga tao na kunyari hindi na nila pinagamot dahil alam naman nila ay baka dahil dito, dahil diyan. So pwede naman silang gumaling ng kusa. Pero yun nga, kailangan nating na obserbahan dun sa pwedeng mas malalang mangyari na baka kailangan natin magbigay ng mga oral na gamot dun sa mas may malalang sintomas. So, wag natin hayaan na dumating pa yung point na yun. Kung kunyari, gumaling na tayo, okay lang na kahit hindi na natin patingnan, hanggat alam natin na wala nang mas mapangit na sintomas na pwedeng lumabas pa. Yon. Pero kung as much as possible talaga, lalo na ho sa mga bata, kasi nakakaawa sila sobrang hindi nakakatulog dahil ho dun sa sobrang kate. And talagang dapat at nararapat ho talaga na dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. And good to know ho, sa bahagi naman po ng Bayan ng Torrijos, agad-agad ho na nakatugon ang atin naman pong RHU dyan sa pangunguna po ni Dr. Chris Conrad Mangunay. At tama lamang ho na magbigay ng babala at nararapat din lamang na makapanayam natin ng isang eksperto na kagaya ni Dr. Marcia para magbigay ho sa atin ng mas konkreto at komprehensibong mga detalye at impormasyon sa kung paano dapat natin ito maiwasan. Doktora, ito po ba ay parang kung sakasakali, ito po ba ay
nakakahawa? Hindi Ba, naman. meron ka Hindi na naman. nito, Basta meron ka exposure, tapos medyo prone ka na magkaroon ng reaction, doon tayo nagkakaroon na ng sintomas. Pero hindi siya nakakahawa. Kahit dumikit tayo doon sa mga tao na meron itong C. Bater's eruption or marine dermatitis, hindi tayo mahahawa. So, Doktora, ano-ano pa po ba yung mga gusto nyong ibahagi sa amin as regards po sa sakit na ito? Gaya na sinabi ko kanina, kung may mga sintomas na kayo or may pangangati, first aid natin, pwede tayo magbigay ng konting antihistamine para lang maibsan. Pwede tayong gumamit ng mga mild soap or iwasan muna yung matatapang. Kasi ang naobserbahan ko dito sa atin, kapag kunyari may pangangati, kumbaga mas gumagamit tayo nung mas matapang na pwede lalong maka-irritate or makadagdag ng pangangati sa ating balat. So, mild soap lamang po, pwede na po tayo doon. Tapos yung mga tinatawag natin antipruritic lotion or mga creams, may yung mga calamine, pwede siya mga first aid, pansamantala, habang hindi pa kayo nakikita. So, tapos pag-ingatan nyo lagi na kapag kunyari, meron na kayo nakita na ganun, wag nyo nang ipagpatuloy or wag na munang, hanggat maaari, wag na munang maligo sa dagat kung saan nagkaroon tayo ng kasi. Doktora, ito may pinapaabot na tanong may phone-in question si DJ San. Kapag meron na po ba nitong mga sintomas nito, ano-ano po ba o may mga dapat daw po bang iwasan na pagkain kapag meron ng Bater's eruption? Kapag may si Bater's eruption tayo, ako personally, wala na akong pinapaiwasan unless meron talaga kayong allergies dun sa mga gamot, sa mga pagkain. Pero other than that, pwede naman kumain lahat. Hindi bawal yung, kunyari, nasabihan tayo, bawal kumain ng itlog, bawal kumain ng chicken. Sabi, so, dahil hindi naman siya yung dahilan, so pwede tayong kumain. Di ba, sabi, pag may mga ganyan, bawal daw kumain ng itlog kasi mas lalong maalsa. Hindi naman. Wala so, naman pwede po. naman po. So, Doktora, given the situation, nakakapangamba po ba ito? Nakakapangamba kung masyadong ng madami. Pero kung kunwari may mga pailan-ilan lang, pwede talaga kasi siyang mangyari. So, ang mahalaga lang is ma-manage natin ng tama. Yun lang naman yung pinakamahalaga. Pero pwede pa rin siyang mangyari sa lahat sa atin, lalo na sa mga bata. So, iwasan na lang muna talaga. Iwasan na lang munang maligo. Maligo. Kasi lalo na kung may mga ganito tayong kaso, iwasan na munang maligo. Nakakaawa ho kasi yung mga bata kapag nakikita natin na hindi sila makatulog na maayos. Dahil kamot sila ng kamot. Kamot sila ng kamot dahil sa sakit na ito. So, yan ho ang magandang advice. At kung sakasakali ho, doon sa mga kunin na rin natin ng pagkakataong ito, Doktora, kung sakasakali ho man ang kailangan ng inyong eksperto, kailangan ng inyong kailangan ng isang eksperto at kailangan ng isang Doktora Marcia, saan po ba maaaring makontak si Doktora Marcia? Pwede nyo po kaming bisitahin sa San Miguel, sa Buwak. Malapit po yung klinika namin sa May Ilog. Pwede rin po kami mag-online consult. Pwede nyo bisitahin yung aming Facebook page, The Ill Skin MD. So, pwede po namin kayo sagutin doon at may mga numero doon po kami na pwedeng tawagan na naka-post po sa aming FB page. Doktora, yung po bang clinic nyo dito sa May San Miguel ay ano oras po nagbubukas at ano oras po nagsasara? Usually, ang clinic namin is Wednesday to Sunday. Pag Monday po kasi is half day lamang kami. Pag Martes, sarado po kami para makapagpahinga yung aming staff. Nagbubukas kami ng alas 10 ng umaga, pero pag nagkukonsulta ako, usually after lunch, ako nagkukonsulta hanggang alas 7 ng gabi. Pero per appointment basis po kayo, Doktora? Or as pwede much as possible po. Kasi dahil siyempre, nasa pandemya pa din tayo. So, hanggat maaari, inaiingatan namin bawat pasyente para hindi magkakadikit-dikit. Ma-observe pa rin natin yung standard health protocol. Yan. So, Doktora, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam at kagalakan ko po at karangalan na kayo po ay makadaupang palad kahit po dito sa virtual interview or should I say program na ito. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay serbisyo para sa ating mga kababayan at dito po sa Marinduque pagpapractice ng inyong mahalagang kaalaman.
Salamat din. Apa, Maraming Doktora, salamat any po. message para po sa ating mga kababayan na nakatunghay po ngayon dito sa ating programa? Lalo-lalo na po yung posible o yung may concern o tinamaan na po at kasalukuyang dumaraan sa sakit na ano bang tawag dito ay marine dermatitis o sea baters eruption. Okay po. Doon sa mga nagkaroon na ng sea baters eruption or marine dermatitis, wag po kayo na mahiya or mag-atubili na lumapit doon sa ating mga rural health physicians or mga municipal health officers para matulungan po kayo, para mabigyan kayo ng tamang lunas. Kung may ibang sintomas na hindi natin maintindihan, mas matutulungan po kayo at mas mabibigyan kayo ng tamang gamot. Yun lamang po. Yan po si Doktora Marcia Marte Jimenez. Oh, tama na ha. Doktora, kapag may mga concern pa po kami po tuloy-tuloy na makikipag-ugnayan sa inyo. At bisitahin nyo po ang The Il MD Clinic. Yan, na nandito po sa San Miguel. At si Doktora mismo ang mag-aasikaso po sa inyo. Dahil yan pala yung logo ng Anyway, Doktora, sabi ko po kanina, hihingi tayo ng konting informasyon about kay Doktora. Si Doktora po ay tubong bayan ng Mugpog. Dito po kayo lumaki sa Mugpog, nag-aral elementary and high school. Yes. Nasaan nga po, Doktora? Nagtapos po ako ng elementary at high school sa St. Mary's po. Okay. St. Bakit Mary's. niyo po pinili? And di ba ang pera ng dermatology o nung sektor na yan, industriya na yan, nasa Maynila? Pero bakit niyo po pinili, Doktora, na dito po mag-practice sa ating probinsya? Bagamat, hindi naman po ito karangyaan kapares ng ibang mga syudad at probinsya. Actually, nung nag-start ako ng training or residency yung tawag namin. So, 3 taon kasi po yung residency sa dermatology. Ang inspirasyon ko talaga is yung mga taga Marinduque. Kasi, syempre, nakikita ko naman yung pangangailangan. Alam naman natin na kulang tayo sa doktor. So, parang, syempre, kung saan ko nakikitang mas kailangan tayo, dun tayo. Kasi, tsaka tulong na rin dun sa mga kababayan natin. Hindi na natin kailangan na parang, naisip ko yun, parang, luluwas pa, doble gastos, ganito, ganyan. So, yung dapat pang gastos na luluwas, parang pwede na sanang pambili ng gamot para mas maging okay. So, ako yun yung parang naging inspirasyon ko na babalik ako dito sa atin para kahit paano makatulong tsaka makapagsilbi sa ating Marinduque, sa mga Marinduqueños. Maraming salamat po sa inyong very inspiring na mensahe at paglilingkod sa ating mga kababayan. Bibihira po ang kaparehas ni Doktora dahil alam naman po natin ang ating probinsya ay sabi nga ay even sa ating mga doktor sa ating provincial health. Though ngayon po ay ginagawan provincial hospital, ginagawa naman po ng paraan ng administrasyon na makompleto. Pero isa po yan sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan ng kakulangan ng doktor. So marami pong mga doktor ang kailangan, iba't ibang mga expertise, pero at the end of the day, we are so much lucky. The province is so much lucky for having Dr. Marcia na dito po nagpa-practice ng kanya pong kaalaman at nagbabahagi ng kanyang karanasan at para makatulong sa ating mga kababayan at mga kalalawigan sa probinsya. Ang aming pagsaludo po sa inyo, Doktora, at nawa po ay hindi ito maging huli bagkos ay isang simula ng pagbibigay ng makabuluhang impormasyon para sa ating mga kababayan. Sabi nga po, ito po yung tinatawag naman natin na serbisyo publiko. Salamat po sa pagkakataon. Doktora, baka may gusto baka may gusto kang batiin bago namin kayo tuluyang bitawan sa ating pang programa. Baka may nais po kayong batiin at special shout out sa mga kamag-anakan niyo po at mga kapamilya diyan sa may bahagi ng Mugpog. Hello sa lahat ng mga taga Marinduque, lalo na sa mga taga Mugpog, sa pamilya ko at mga kamag-anak. Magandang araw. Thank you so very much, Dr. Marcia Marte Jimenez,
ng atin pong nakapanaya mula po dyan sa bayan ng Mugpog. Live na live, di ba? Hindi na natin kailangan ngayong humanap pa ng contact sa ibang, sa Maynila, sa kabila, ano? Dahil mismo ang magbibigay po sa inyo ng impormasyon ay ang ating Dr. Marcia. Yan, Doktora, maraming salamat po and God bless. Nawa po ay patuloy po kayong maging inspirasyon ng ating mga kababayan. At the same time, makuhaan ng mga makabuluhang impormasyon, lalo na po may kaugnayan sa ating pong pangangalaga ng ating kalusugan. Salamat din po. Yeah. God bless po. Alright. Tayo po ay pansamantala ng bye-bye, Doktora. Bye-bye. Yan. So, bibitawan po muna natin si Doktora at muli po ito po ang kapihan sa Philippine Information Agency. Ito po ang ating espesyal na pagtatanghal dahil in time po ito sa nilabas na pahayag naman ng Torrijos Rural Health Unit. Particularly po, ito pong tinatawag naman nila na ito po yung nilabas kahapon ng RHU regarding nga po dun sa 7 kaso ng marine dermatitis na naitala po sa kanilang lugar. Ito po yung particular na nilabas o base sa impormasyon na binigay ng Torrijos Municipal Epidemiology and Surveillance Unit o MESU. At sa pangalan po ng aming Regional Director, si Director Victoria Asuncion Mendoza, sa ating pong media partner, of course, ang ating pong station manager, Mr. Adrian Rosales, gayon din po sa ating technical side, Mr. Jason Hermosa, at sa ating pong mga staff na napakarami na po ngayon. Kailangan ko ba itong isa-isahin? Sige, special shoutout natin lahat. Nakakatuwa naman, dumarami na po tayo. Dumarami na po ang mga impormasyon at makakapaghatid po sa inyo ng mga makabuluhan at magagandang impormasyon mula po dito sa ating lalawigan. Sa ating pong researcher, nakasama natin si Miss Hannah Marquez. Kayo din po si Mr. CJ Mabunga. Sa bahagi po ng video and production, nakasama natin si Mr. RJ Montenegro. Ang ating pong mga correspondent, nandiyan si Chinigo, kasama si Cristel Manalo. Ayaw nitong magpatalo, Cristel Manalo. Ito lang ang nanalo sa katatapos laang na eleksyon. O by the way, kasama rin po natin at ating naisbatiin ang ating mga bagong kabahagi ng Philippine Information Agency Marinduque. Of course, si Roniel Macatol. Joke lang. Si Roniel Ronel? Teka, nakalimutan ko yung apelido ni Ronel. Ronel Manguera, mula po sa bayan ng Mugpog, and of course, si John Robin Padilla. Si John Robin Magalang, yan. Na nanonood po ngayon mula dyan sa aming opisina sa Philippine Information Agency Marinduque, sa Provincial Capital Taas po ng Tourism Office. Ngayon din may lumapit sa akin kahapon. Tinawag ako, ako'y naglalakad. Sabi, DJ Myong, is that you? Inglesero, oo. Sabi niya, opo, ako po yun. Nakalimutan ko ang pangalan, Marby Bread ba ito? Nanunood sila, lagi daw. So, sana nanunood sa atin programa para tama yung binanggit ko na pangalan. Basta sabi niya bread. May bread sa huli. So, hindi ko alam kung ano yon, page ba niya yon, yung pinapa-shoutout niya. Nakalimutan ko kasi dahil nag-drive ako, papunta ako dun sa sasakyan. Hindi ko na itanong ano yung complete name niya at hindi ko rin nakuha yung spelling nung gusto niyang ipabati. Kaya ang tumimo lang sa isip ko, may salitang bread. It's Marby Bread whatsoever. Kung nanonood po kayo ngayon, pwede nyong i-comment sa ating comment section box. And of course, nakalimutan ko ring batiin, of course, ang ating operation manager, si Mr. Santino Latorena. At sa lahat po ng mga taga dyan sa Tourism Office, of course, sa ating Gobernador, Governor Presbytero Velasco Jr., at sa ating mga kasamahan sa Rotary Club. Ay, congratulations pala, Ngayon lamang pala tayo nakasalang after our special coverage ng election 2022, kung saan naman ay sobra talaga naman ang ating pinagdaanan sa ating espesyal na pagtatanghal ng election 2022. Halos walang tulugan. Talagang puyatan kita, para lang makapaghatid ng mga impormasyon
impormasyon para sa ating mga kababayan. Ito sabi si Maria Carena Faeldo Ancheta, nanunood. Thank you po, Doktora, sa impormasyon. Si Angel Gonzalez Blanco, nanunood din. And si Ads Fern, magandang araw po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga kababayan na tumutok nitong nakalipas na halalan 2022, sa lahat po ng mga nanalo, simula pa lamang po ito ng tamang pagbibigay at makabuluhang serbisyo para sa ating mga kababayan. At sa lahat po ng mga hindi pinalad, ngayong eleksyon na ito, nawa po ay magkaisa ang bawat isa. At sumama sa tama at maayos na paglilingkod sa ating mga kababayan. Okay. Oy, itong ating technical, tayo ay pinaglololokoan. By the way, ako po'y magpapaalam na. Ako naman, Romeo Matarak Jr., inyo pong nakasama sa kapihan sa Philippine Information Agency. Magkakitaan at magkarinigan po tayo muli sa ating pong programa. At dito po sa Marinduque News Network at Philippine Information Agency, magandang araw, mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo.